Ang pamamanata kay Santa Marta ay kinagisnan ko na. Although ako naman ay may edad na, pero kinagisnan ko talaga siya na isang malaking panata sa bayan ng Pateros. Hindi lamang ang mga kababayan kong taga Pateros, kung hindi pati mga taga Karatig Bayan. Itong si Santa Marta ang nagtawid sa mamamayan ng mga taga Pateros para sa hanap buhay ng pagbabalo. Dahil noong araw, ang bayan ng Pateros ay napapaligiran ng ilog kung saan nandoon ang duck racing at ang pineperwisyo ng buhayan nakikita nyo sa aming imare sa paanan ng Santa Marta ay siyahan parang tumalo doon sa Santa Marta na yon upang manatili ang pag-iitikan at muling mabuhay ang pagbabalot sa bayan ng Pateros. Kung bakit sinasayaw yan, kasi sa pagkakaalam ko at sa kwento ng matatanda noon, yung buhaya, kasi iyan yung pumapeste doon sa mga puyahan ng mga itik. So yung buhaya, siya yung mga kumakain ng mga itik, ng mga itlog, etc. etc. So yung nakalimutan ko ang pangalan ng kauna-unahang lalaki na yung sumasayaw na may itak. Malaman ko Lorenzo ba yun o ano. So yun ang na kinalamanan niya yung buhaya para ma-avoid. Pero nung mamatay ang ilog ng Pateros, kasabay ng pagkamatay ng itikan namin, ang mga tao ng bayan ng Pateros ay gumawa ng paraan para muling magpatuloy ang tradisyon dito ng pagoda. Yung pagoda kasi isang pasasalamat ng mga taga-Pateros taon-taon sa Santa Marta. Actually, buti nga nagkaroon ng involvement ng barangay. Kasi kung hindi magkakaroon ng involvement ng barangay, mamamatay na yan eh. Yung LGUs kung wala silang intervention na ginawa. Kasi una nga, yung mga matatandang mananayaw na wala na yan noong araw. Yung mga balutan at wala na talaga yung ilog. So, para bigyan buhay yan at manatili yung kultura na yan, nagkaroon ng adoption ang LGU para buhayin yan. So, sa pamamagitan ng contest. So, yung contest na yan, nagkaroon ng involvement yung mga kabataan.